Dr. Tony, magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen, our public health expert, Dr. Tony Leachon. Ay, magandang hapon, Henry and Karen at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Opo. Magandang araw po. Magandang araw din po, Doc Tony. Yes, at hindi na kami magpapaaligoy-ligoy pa, Attorney tuloy, Dr. Tony. Ano ang talagang estado ng pambansang kalusugan? Well, katulad ng lagi ko sinasabi, nasa intensive care unit na ang ating healthcare system. Yan ay nagsimula pa dun sa pamumuno ng Secretary Herbosa, yung diversion ng PhilHealth funds sa 60 billion 2024. Tapos yung zero subsidy ng PhilHealth in 2025. Tapos yung 2026 na nagbayad utang lang tayo ng diversion, 130 billion. At may maipip pa. So, bakit ko nasabi yun? Nag-resign si Secretary Herbosa apparently to health reasons, but alam naman natin basically hindi fulfillment ng universal healthcare goal, a lot of alleged allegations on corruption or sa ombudsman or junket trips. Tapos napalitan naman ni Secretary Pujalte na wala pang isang buwan, 28 days lang. At ang sinabi ay health reasons din. Hindi rin tayo dapat magpaligoy-ligoy. May mga private citizens group na sinabi ay siya ay casino gambler at may alleged ombudsman case 3 billion sa anti-TB. Yun ay sa loob lang ho ng isang buwan. Kung nagre-rego doon tayo ng ganong kabilis, talagang wala po talagang pupuntahan tayo. Wala tayong plano. Kaya malaki ang role dito ni Dr. Edwin Mercado kasi kung less than 2 years na lang siya at nasa intensive care unit, ang magagawa mo lang dyan ay number one, yung budget sana na 353 billion. Ang kwenta ko kasi dyan 600 billion kasi humihingi siya ng 370 billion. Pero ang utang pa rin ng government ay 292 billion according to Senator Pia Cayetano and Senator Lauren Legarda, yung arrears sa sin taxes, PAGCOR and PCSO. So para sa ganun, yung out-of-pocket expenses ng mga taong bayan, sa heart attack, cancer, stroke, diabetes, dialysis, matugunan yun. Yun ang pinaka may impact Kasi pag na-hospital ka, pero Dr. Tony, before I give you to Karen, on the contrary, if you ask Malacanang, of course, ang kanilang, may mga sinabi na naman sila riyan na napaganda nilang serbisyo ng PhilHealth, marami na mga packages na nadagdagan ang benepisyo, pero kayo ang mas expose sa kalalagayan ng mga ospital, for one, PGH, itong mga ospital na pampubliko sa Quezon City, sa Maynila, sa iba pang panig ng bansa. Ano bang kalagayan yan sa totohanan? At talaga bang meron namang improvement under this administration? May improvement pero hindi ho sapat Maging sa private hospital, nagkukulang din ang middle class pag na-admit aminin natin sa sinabi ng Pangulo ng SONA na hindi kailangan ng guarantee letter. With due respect to the palace, hindi po totoo kasi whether privado or public hospital, nangangailangan ng guarantee letter. Isang sakit lang ho ay mahirap ka na So dapat ang pagra-rounds ng Pangulo, maliban ho sa flood control, umikot ho dun sa mga public hospitals at makikita naman nyo sa PGH na kalahating kilometro lang. Puntahan natin ng Jose Reyes, San Lazaro, puntahan natin ng Heart Center, East Avenue. Talaga namang kulang na kulang talaga at hindi na tayo magbubulag-bulagan na hindi kailangan. Kaya yun ang dapat natin puntahan. May pinuntahan. Pero kung talagang may nagawa ba, bakit kailangan tayo magpalit ng liderato? Almost penultimate SONA na ng Pangulo kasi next year ay swan song na ng Pangulo. So ibig sabihin, walang impact pa rin sa ating taong bayan yung sinasabi niyang pagbabago. Yun ang aking tingin
dahil ako'y nasa ospital araw-araw at nakakasalimuha ang mga pasyente sa araw-araw at talagang kinukulang sila sa kanilang pagpapagamot at hindi ang iba nakaka-afford ng mamahaling gamot lalo na sa cancer, sa heart disease. Kahit ano ang sabihin natin, talaga pong kulang na kulang po at ang kailangan talaga increasean ang pondo ng PhilHealth para ho dun sa atin hong top killer diseases of the country. Mhm. Doc Tony, pag-usapan naman po natin yung bagong liderato under Dr. Edwin Mercado as the new Secretary of Health. And of course, doon naman po sa side ng PhilHealth, we have Dr. Beverly Ho. Sa inyo pong palagay, sa inyo pong pananaw, ano po ba yung dapat nilang unang harapin, hit the ground running, ika nga, dahil nabanggit nyo na malaki po ang problema natin sa ating health system. Marami pong pagkukulang, marami pong mga kailangan pong pagtuunan ng pansin. And pangalawang question, maganda po ang kanila pong background, ika nga po, And kumbaga lalo na si Dr. Beverly Ho, when she was in DOH, yung kanyang career ay paangat kumbaga, 'di ba? So she was shining, she was also a star kumbaga, technically. Splendid. Yes, oo. So Doc, do you think this is enough para po maayos po ang ating health system? Well, ang unang-una, they're academically competent at saka pareho silang graduate ng University of the Philippines at nakapag-aral pareho sila sa Harvard. At ang tingin ko, tama lang yung pagpalipat kay Secretary Mercado dyan sa DOH at kunin si Beverly kasi may institutional memory na eh. At since pareho sila nagtrabaho sa PhilHealth, matutugunan nila pareho yung pangangailangan. Pero more than their academic competence, is about the sense of urgency, moral courage, wisdom, execution, at dapat mailatag nila yung top 3 goals sila sa first 100 days na may scorecard ka para makasunod ng taong bayan. Kasi kung maalala mo, si Secretary Pujalte, pumasok siya, nang hingi pa siya ng konsultasyon sa mga experts, dapat may blueprint ka na kagad dyan. If you have only less than 2 years, practically, 1 year mo to kasi magbabudget hearing, mauubos ang time ni na Secretary Mercado at ni Presidente Beverly Ho sa budget hearing. Alam mo naman, politically charged yan eh. So dapat, aside from sense of urgency, dapat may tulong din sa Palas, sa mga DILG, Secretary LGUs para ma-implement yung smoother public services sa mga ospital. At dapat si Secretary Mercado, dahil kukonti ang pera niya, gumawa siya ng structured preventive health program like syntaxes. Itaas uli ang tobacco, alcohol, vape at sugary products upang bumaba ang mga nagkakasakit sa lifestyle diseases na pumapatay sa 80% ng mga tao. At ilagay yan, i-earmark sa PhilHealth. At tagumpay niyan dahil si Secretary Joel Salceda, ang new PLLO Secretary, alam niya kung paano yan. At I think may support din si Congressman Miro Kimbo on that aspect. At sa taas naman, ang Ways and Means, ang Finance, ang author ng Universal Healthcare, si Secretary Senator Ejercito. So, yan ang dapat planuhin nila kasi kokonti ng oras ng dalawang magagaling na mga competent na leaders sa ito. Kung sila yung nailagay noon pa man, siguro malalagay nila tayo sa magandang posisyon. Sabi po ninyo, partner, nasa ICU na ang public health. Kinakailangan niya na matinding gamutan. Okay. Ngayon, top 5 na gamot sa sakit ng kalusugan na kinakailangang maigawad ng mabilisan dahil we're running out of time. They only have 2.5 years tama ba? So, anong mga top 5 na kanilang dapat unahin? Ang top 5 na dapat nilang unahin ay pataasin ang budget ng PhilHealth. Humingi pa sila more than 353 by through the syntaxes natin. Yan ang unang-unang gagawin. At baka naman pwede pa tayo makapag-address to the President
at mabayaran din yung arrears ng government to 292 billion. Number one yun. Para ma-reduce ang out-of-pocket expenses, mabawasan ang kanilang paghihirap at ma-realize ang universal healthcare goal. Ang ating pangalawa, dapat structure preventive health program, matipid at through the calorie counter, FDA, preventive health education, syntaxes, yan ang gagawin. Number 3, coordinate coalition with the DILG, FDA, DOST, sa lahat ng direktor ng mga hospital na sana wala masyadong pila at ang pera din ng DILG pupunta rin sana sa DOH. Pang-apat, yung tinatawag nating fiscal discipline. Kailangan yung execution ho nitong mga bagay na ito, may scorecard ka. Kasi kung wala tayong scorecard, I don't think the country will resonate with these leaders. These leaders are brilliant and believable, but they need more than their academic competence. Alam mo naman, politically charged ang ating bansa. Alam naman natin na kinuha ang pera at nandun sa palasyo ang nag-divert ng pera niyan. So paano mo gagamitin ang iyong academic excellence kung wala kang sense of urgency, moral courage at vision? So I think kailangan lead the leaders by projecting right now yung top 5 diseases mo, 5 items po. The people will rally for you so that the palace and the politicians will not be able to counter kung ano man yung balak ninyo. Ibig sabihin, ilahad nyo na kung ano yung inyong top goals sa first 100 days. And then every quarter, mag-state of the health and state of the PhilHealth sila. And then may scorecard para ang Pangulo, suportahan to, politicians, Congress and Senate at mga tao. Gayon, hindi na mananakaw yun kung nailagay mo dito yung budget na to para dito. Yun ang aking suggestion. You have to lead the leaders right now and lead the country by presenting a blueprint or a monitoring or a scorecard for the nation. Okay po. So, eto po, sabi niyo politically charged ang usapin lalo na pagdating po sa budget ano. And hindi naman na po mga kumbaga baguhan itong sina Secretary Dr. Mercado and si Dr. Beverly Ho ano. So, paano po nila ina-navigate itong tinawag niyo po Dr. Niliatson na politically charged na environment pagdating po sa pagsusulong po ng mga nabanggit niyo, yung mga dapat maglatag na sila ng siguro top 5 diseases, top 5 programs, meron na po silang blueprint. Paano po nila nina-navigate po ito? Pagka politically charged ang environment mo and we cannot change the situation, then you have to change yourself. Ang ibig sabihin, magbabago silang anyo. Kasi kung hindi nila gagawin na matapang sila against all this political environment, mahihirapan sila. So since ang politics is about public opinion, then dapat ilahad nila yung plano nila sa taong bayan. Kasi alam naman natin, pag nagagalit ang taong bayan at nagtatampo, nagre-react ang palasyo at ang mga politicians. Kasi politicians sila eh. If they're politicians at galit sa kanila ang taong bayan at sumalungat kayo sa academically competent, brilliant, and honest leaders natin, galit kami sa iyo. So that's the way to do it. You have to announce right away in a press conference ano ba yung top goals ninyo for the first 100 days, and then may monitoring scorecard and what budget do you need and what kind of support you need from the people. And if the people will resonate, then the president, the Congress, and the Senate will react because we're pressed against them. Makita mo naman ngayon sa bawat reaksyon ng publiko sa baha, sa bagyo, sa basura, nagre-react ang taong bayan at napapagalaw ang Pangulo at ang ibang mga politicians regarding this. So this has to be actually laid out right now. Kaya nahirapan si Secretary Pujalte. Hindi kagad niya sinabi ko ano yung goals niya eh. At nagtawag pa siya ng mga secretaries. Hindi eh. You need to hit the ground running right now eh. Yun ang tinatawag. The rubber should hit the road. Yun ang tinatawag dati. Dapat
ang basic na gusto at palagay ko sasangayunan ng lahat. Yung pagpunta mo sa ospital ay sasabihin mo lang na miyembro ka at benepisyaryo kayo ng PhilHealth na halos wala ka nang babayaran, na halos wala ka nang babayaran sa check-up, sa confinement, sa laboratories and everything, including the medicines. At yan ka mo, Exactly. yan eh. Pag yan ay nagawa mo, Yan. palagay ko sa 2 taong manunungkulan ka, mamahalin ka pa lalo ng tao. Kanya lang, paano mo nga, kamo Dr. Tony, yung sinasabi mong syntaxes, it requires legislations, amendments of laws. So we need some, immediate and doable solutions on the tax aspect para matugunan yung pondo ng PhilHealth. Yeah, sinusuportahan naman ni Congressman Miro Kimbo at nandiyan naman si Congressman Salceda at may UHC. Ang kailangan lang talaga ay kumuha tayo ng pahintulot sa palasyo. If you remember in 2012, si President Aquino mismo ang sumuporta sa sin tax law. At nagkaroon tayo ng Universal Healthcare Law dahil sa pondong 'yon. So kailangan ang Pangulo ay sumuporta sa iisipin ng dalawang ito. Kasi kung during the COVID time, wala tayong deposito kasi 800,000 ang case rate. Ang ibig sabihin, pag na-admit ka at kayo may COVID, bayad ka na kasi naglaan ka na ng pera dun eh. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Kunyari may coronary artery disease ka, 500,000 ang case rate. Pag may cancer ka, let's say another 500,000. Pag na-stroke ka, magkano na ICU ngayon per day? 100,000. At least man lang, tumaas yung case rate, yung benepisyo sa dialysis, sa diabetes, kailangan gawin yan. I think yung YAKA program, ilipat dapat yan sa Department of Health. Kaya mauubos ang pera ni Beverly. Mauubos ang pera ni Dr. Beverly. Kasi kailangan niya yung downstream diseases. At ang proyekto ng Department of Health actually is preventive. Ang curative aspect on downstream, yun yung PhilHealth, yung mga hospital. What about, so dapat gumawa Dr. Tony, sorry to interrupt you. What about realignment of budget? Hindi pa naman napapasa to eh. Baka po pwedeng, kasi nasa top 3 ang Department of Health, baka po pwedeng maging top 2 kung hindi man top 1. Yung ibang mga budget ng every department, tingnan, kung baka naman mamaya may mas kailangang bawasan ng budget, ilipat sa DOH budget, and then ngayon, mayroon pang pinag-uusapan ulit na intelligence fund na naman. Kala natin yan ang matinding issue ng impeachment. Pero then again, mayroon pa na namang budget na malaki pa for intelligence fund. Mayroon din budget for flood control. Eh baka naman po pwedeng mabawasan yan at mailipat, mabilisan sa budget ng Health Department. Ako I agree dyan. Kasi nung ginawa yung NEP, wala pang iskandalo sa pagre-resign ni Secretary Pujalte eh. So ngayon, dahil emergency, nagpalit ka ng 2 posisyon, Department of Health ngayon should actually be right now number 2 next to the basic education. Kasi yung infrastructure ng DPWH, wag na tayo maglokohan, kukurapin din yan eh. So ang gawin natin, ibigay natin sa social services related to sa kalusugan at saka edukasyon. Kasi yan ang dalawa eh, human capital yan eh, healthy and educated population. Yan ang kailangan natin. Kailan pa naman magagawa yung mga proyekto ng public works? Wala nang magagawa, 2 taon na eh. No. At ngayon, as we speak right now, ang daming problema related to the DPWH. So I think tama ka, recast natin yung budget again, lagyan natin ng seat taxes, kayasin natin yung dapat kayasin sa ibang departamento at ilagay natin sa Department of Health at saka sa PhilHealth. Dr. Tony, thank Siguro, you. Yeah. habol ko na lang, Doc Tony, last question on my part, bago namin kayo bitawan, tungkol naman po dun sa nabanggit nyo na kailangan po ay tiwala at confidence ng taong bayan na para of course, ang ating mga leader, ang Malacanang po will take notice and will take actions. Doon po manggagaling, kumbaga, sisimulan po nila. Pero nabanggit nyo, I think this is one of your articles or mga na-post nyo po, na may erosion na ng trust and credibility. So do you think po, paano magagawa ito ng bagong liderato po ng DOH? Kailangan po kasi maibalik ang trust and confidence ng taong bayan sa kagawaran, Doc Tony.
Well, ako naman naniniwala there is no wrong time to do the right thing. Walang masamang panahon sa dapat gagawin. Ang kailangan lang natin in leading change, kailangan itong dalawang leader natin ay susuportahan din ng Pangulo, ni Speaker Faustino D. at ni Senate President Win Gatchalian at ang taong bayan. Ang kailangan natin, malibang sa galing nila, number one, sense of urgency. Number two, coalition of forces, taong bayan. Number three, kailangan natin yung top goals po ng ating dalawang bagong leader na binanggit na po natin at may monitoring tayo through the scorecard para nakaabang ang taong bayan at tayo gigigil kung hindi susundin ang gagawin ng dalawang ito. Alright. Dr. Tony, thank you so much for joining us. Thank you po, Doc Tony. Maraming salamat, Karen and Henry. Thank you, Dr. Tony Leachon, ating public health expert.